Iwamoto nagsorry sa pinangalanang scammer, she's also a victim. Nagsorry ang dating aktres na si Iwamoto sa taong na-expose niya bilang scammer sa nagdaan niyang social media post. Napag-alaman kasi nito na biktima lang rin ng taong nagngangalang Leren ng identity theft ang inakala niyang nang-scam sa kanya. Kaya naman nagdesisyon si Iwa na tanggalin na ang kanyang naunang post para na rin sa kaligtasan nito. Isang video ang ibinahagi niya sa TikTok upang ipaliwanag sa kanyang mga followers ang nangyari. Caption ni Iwa sa video, "The real Leren and I talk. She's also a victim. Diyos ko nakaka-stress na ta." Tuldok. Dito na nga niya ikinwento na biktima LNG ng identity theft ang taong inakala niyang nang-scam sa kanya. May nangyayaring identity theft. Ang gulo-gulo na. Na-stress na ako. Nakausap ko na si Leren na ginamit yung pangalan niya and I have all the proofs I needed para patunayan na nagamit lang ang pangalan niya, lahad ni Iwa. Kinakailangan rin daw niyang tanggalin ang video na unang in-upload para sa seguridad ng lahat. I had to put down my previous post kasi for the safety also of the person involved kasi. She proved to me na nanakawan talaga siya ng identity and I'm sorry Leren for putting up that video. I just really wanted to solve this mystery, say pa ni Iwa. Kahit na-stress ang dating aktres sa pangyayari ay patuloy ito sa investigasyon para magkaroon ng hustisya ang pagkakaskam sa kanila. Ang bilang ko so far, sa mga nabiktima, nasa 10 na kami. Yun yung nakakausap ko pa lang. Lahat sila natatakot, lahat sila na-stress, lahad ni Iwa. Hindi na rin daw siya magbibigay update sa social media para na rin sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Matatanda ang ibinahagi ni Iwa sa social media ang nangyaring pang-scam sa kanya matapos siyang bumili ng gadget sa isang Instagram page na ireregalo sana niya sa kanyang ina. Matapos ma-scam ng mahigit 23,000 piso ay ginamit pa ng scammer ang kanyang pangalan para mang-scam ng ibang tao.